Viva la Virgen, kapayapaan mga kamalalakbay. Narito tayo muli sa ating podcast, ang Pueblo Amante de Maria. At muli makakasama ko po dito si Brother Ivan Panganiban. Hello Brother Ivan. Viva la Virgen po, kapayapaan po sa lahat ng ating mga kamanlalakbay. Welcome po muli sa isang episode po ng ating pong weekly podcast, ang Pueblo Amante de Maria. Father natin, salamat po at kasama po namin kayo ngayong linggo. Tagal na po namin kayo hindi nakasama. Yun na nga, marami na po. Lagi ako absent. Sorry. Patawad po mga kamalalakbay. At syempre po ngayon natin yung Brother Ivan. Opo, nakakatuwa po ngayon. Salamat po Father Nante. Narito po kayo ngayon kasi syempre po ngayon po September 7, so malapit na po ang birthday ni Mama Mary. Kaya happy birthday po sa ating mahal na ina. Ito yun, ano? Happy birthday. Opo. At syempre po para sa isang special episode po para sa natatanging araw na ito para sa Mahal na Birhen. Syempre po kailangan special din po ang guest natin, di po ba? Kaya po Opo. Kaya po, ngayon po ay gumawa po tayo ng special episode tungkol po sa isa sa mga natatanging titulo po ng Mahal na Birhen. At ito po ay currently po na naka-enshrine po sa Albay. So ito po ay doon po sa Diocesan Shrine po sa Huruan Tiwi Albay. At syempre po, ang titulo po nito ay ang Our Lady of Salvation. At syempre po, para po sa napakagandang pagpapaliwanag po ng titulong ito ng Mahal na Birhen, alam ko po, Father Nante, na special din po ang ating bisita para po sa podcast na ito, no, Father? Yes, Brother Ivan. Excited tayo sa ating bisita. Nakita ko pa ito nung batang pari ako na batang-bata pa rin siyang obispo. Actually, hindi siya nagbabago. Mukhang bata pa rin. Mga malalakbay, ang ating mong bisita ay pang-anim na obispo ng Diocese ng Legazpi, comprising the province of Albay. At siya po ay na-appoint bilang obispo ng Legazpi no October 1, 2009 and was installed as Bishop of Legazpi on December 10, 2009. He is also currently the chairman of the Catholic Bishop Conference of the Philippines Episcopal Commission on Prison and Pastoral Care. Mga kamalalakbay, welcome po natin ang Bishop ng Legazpi, Most Reverend Joel Saybaydon Didi o Bishop Bong. Viva la Virgen, Bishop Bong. Viva la Virgen po, Father Nante, at sa ating mga kamanlalakbay, kapayapaan po sa inyong lahat. Magandang gabi, Brother Ivan. Maraming salamat po sa inyong dalawa sa pagkakaloob sa amin, o sa pamamagitan ko, at least na kaming Diocese ng Legazpi ay maging bahagi nitong Pueblo Amante de Maria podcast na ngayon gabi, bisperas ng kapistahan ng ating Mahal na Birhen. Kaya malaking karangalan po at ako'y natutuwa na nandito ako kasama kayo. Magandang gabi po. Kami rin po, Bishop. Happy rin po kami narito kayo. Brother Ivan, simulan na natin ating kwentuhan. Yes po, Bishop, Father Nante, no? So, isa pong magandang malaman po ng ating mga kamanlalakbay kasi napag-alaman po namin na recently lang po pala, meron po pala kayo Bishop na inilabas na dekreto na merong paglilinaw doon po pala sa titulo ng Birhen ng Huruan na siya po ay Our Lady of Salvation, hindi po yung Inang Salvasyon na naririnig po natin madalas. Ito po pala isang napakaganda pong pagpapaliwanag po sa inyo pong bahagi bilang pastol po ng Diocese of Legazpi. So parang gusto po lang namin malaman kung paano po nangyari ito na paano po nagpapaliwanag po sa mga tao yung regarding po dito sa Ina ng Kaligtasan o Our Lady of Salvation. Ang ano po kasi na dinig namin na siyempre ang devotion sa ating Mahal na Birhen is also partly popular religiosity na maraming mga tao nagsasariling ang nobenaryo, pagdadasal sa ating Mahal na Birhen. Sa amin, Nuestra Señora de Salvacion ang pinaka-titulo ng Mahal na Birhen. Siguro, just to shorten the title, ay tinawag siyang Inang Salvasyon. So yun ang naging kasanayan na parang address sa kanya sa pagdadasal ng mga tao. At ito'y napuna namin na medyo taliwas sa sa teolohiya tungkol sa
relasyon ng Mahal na Birhen at ng ating Panginoon. Kasi kung sabihin na tulad ng kasi nag-issue ako ng circular tungkol dito, sabi ko kung sasabihin natin inang salbasyon, hindi yon translation ng Mother of Salvation kasi yun ang title din sa English namin Our Lady Mother or Our Mother of Salvation. So ang inang salbasyon ay hindi yung Mother of Salvation kasi kapag sinabi mong inang salbasyon, she is the mother who is salvation. She is not the mother of salvation. Anong ibig sabihin nun? Na ang Mahal na Birhen, pag tinawag natin inang salbasyon, siya ang kaligtasan, which is not. She is the mother of the Savior, our Lord Jesus Christ. So ang ating Panginoon, ang kaligtasan, hindi ang Mahal na Birhen. Pero dahil siya nga ang nagbigay ng buhay sa anak ng Diyos, nang pumayag siya na maging ina ng anak ng Diyos, ay tinawag siyang ina ng kaligtasan. So gusto lang namin ituwid na ang tunay na pinagmumula ng kaligtasan ay hindi ang Mahal na Birhen. She's an instrument, siya. Sabi nga natin, ad Jesum per Mariam, to Jesus through Mary. But Mary is not the salvation. So yun ang pinaliwanag namin sa circular para mabago at tumigil itigil na yung pag-address sa Mahal na Birhen na inang salbasyon. Napakaganda po ng Bishop. Kailangan talaga natin na minsan yung mga tao na naliligaw eh. Thank you po doon, Bishop. Yeah. Bishop, noong 1977 po, inaprubahan ng Santa Sede ang desisyon na ideklara ang Birhen ng Salvasyon bilang Heavenly Patroness of Albay. Ano po ang naging epekto nito sa naging debosyon ng mga taga-Albalenyo kay Maria na natatanging titulo nito? Yun na nga po na dahil tinatagurian na nga siyang ina ng kaligtasan. Siyempre kailangang malinaw nga po yun kung saan nagmumula yung kaligtasan, kung sino yung kaligtasan na yun. And we also acknowledge na yun na nga, yung relationship niya sa kanyang anak na si Jesucristo. Ipinagliriwang natin ang mga malalaking pista niya tulad ng hindi lang yung kanyang kapanganakan, hindi yung kanyang kaarawan, which we will celebrate tomorrow, kundi yun ding nung inakyat siya sa langit ng Panginoon, hindi siya mismo sa kusang kapangyarihan niya umakyat sa langit. Yun ang ginawa ng Panginoong Jesucristo, pero iniakyat sa langit ang Mahal na Birhen sa kapistahan niyang Assumption nung August 15, nung nakalipas na buwan. Pero yun ay dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So, yun nga kanina tulad ng sinabi ko, hindi siya ang pinagmumula ng kaligtasan, kundi ang kanyang anak. Pero yung karangalan ng kanyang katapatan, yung pagsang-ayon niya sa kalooban ng Panginoong Diyos, na siya ay maging ina ng anak ng Diyos, ay pinagkalooban siya ng napakalaking karangalan na sa pamamagitan ng pag-akyat sa kanya sa langit, nung iniakyat siya, kinilala ng Panginoon yung kakaiba at unique na role ni Mary sa pagliligtas. At kaya nga nandun siya sa langit, yung heavenly patroness ng Albay. So pagkikilala sa kanya na kung tatawag tayo sa Panginoon, napakaganda na isama natin ang Mahal na Birhen sa ating pagdadasal, sa pagkilala ng kaligtasan, sapagkat naandun din siya. Katulong siya ng kanyang anak. Pinagkalooban siya nitong kakaiba o parang unique na role na maging mediatrix nga. Ang dinadaluyan din ng biyaya ng Panginoon, pero laging kasama niya ang kanyang anak na si Jesucristo. Yun ang kailangang malinaw lagi yun. Pero parang sinabi din namin sa sa patuloy na pagtuturo sa mga tao na ang heavenly patroness ay yun nga, nandun siya sa langit, pero kasama siya ng ating Panginoon. Hindi lang siya nandito sa lupa para maging intercessor natin, nandun siya sa langit, pero kasama niya ang kanyang anak, at yun precisely ang dahilan kung bakit tinatawag natin siyang heavenly patroness ng Albay.
Amen po, Bishop. Thank you. Opo, no? At saka po ang isa rin pong naalala ko na talagang ito po kasi 'di ba nakita po tayo nito Bishop noong pong May 1 this year. So nagkaroon po tayo nung parang first time po pala ito na naganap sa history sa diocese yung pong Inang Mag-ayon Grand Marian Procession. Di ako po familiar kung ito po ba parang meron din pong parang provincial festival or what. Pero ayon po sa nasaksihan ko saan nakita ko talaga nakakatuwa po yung pagdiriwang, nakakatawa po ng puso kasi lahat po ng mga Marian patrons sa lahat po ng mga parokya sa Albay po pala ay sumama dito sa Grand Marian Procession po na ito. Maaari po ba ninyo kaming kwentuhan sa naging karanasan po ninyo dito sa bagay po na ito? Okay, sure po, sure. Kasi para sa kaalaman din ng ating mga kamanlalakbay, ang tuwing Mayo, di Marian Festival yun sa atin, Marian Month din yun. Pero dito sa Albay, yun Magayon Festival. Magayon is yung Daragang Magayon, Mayon, alam nyo, Daragang Magayon is Dalagang Maganda. Magayon is maganda. It's only one word, Magayon. So, ang ginagawa na ito ng probinsya, meron silang Magayon Festival. Itong taong ito, naisipan ng province, I must recognize this as actually an initiative of the province which welcome so much na ano kaya kung pwede nating isama ang Mahal na Birhen dito sa cultural feast day ito na kung parang it's a faith and culture coming together. Parang gusto, besides sabi nila, this is a good opportunity for faith tourism na meron tayong shrine dyan, ang Mahal na Birhen, at siya ay ang Inang Magayon. Inang napakaganda. And if there is anybody who's truly beautiful, it's no other than Mary. She's absolutely beautiful. And ito ang tinanggap namin, ang masaya naming tinanggap ang alok ng probinsya na bilang unang araw ng pagdiriwang ng Magayon Festival ay ialay namin sa Mahal na Birhen. Kaya ito ang naging Inang Magayon Festival. So yung araw lang na yon at yun na-focus doon yung sabi mo nga Brother Ivan, yung lahat ng mga Marian images ng diocese ay sumama. There were actually 51 images na naging kasama sa procession. Pero actually the flow of the event was early morning from the diocesan shrine sa Horoan ay isinakay ang Mahal na Birhen sa isang malaking bangka at bumiyahe sila sa dagat patungo ng Legazpi, which is about siguro mga 20-25 kilometers sa kung by land, pero yun nga sa dagat, hindi ko alam kung ano yun sa pagsusukat ng pero it took them about 4 hours yata sa boat. Kaya early morning sila, dumating ng 6 o'clock, mga around 11, nandun na sila. Merong isang park dyan sa Legazpi City at dun sila dumaong. After that, nagmisa ako ng around 4 o'clock in the afternoon bilang pag-welcome sa Mahal na Birhen at yun din ay paghahanda ng malaking Marian Procession mula dun sa park na yun, Sawangan Park, from the city of Legazpi towards the cathedral, which is about mga 4.5 kilometers yung distance na yon. Pero 7 o'clock yata nagsimula yung prosesyon, mga past 11 na, almost 12 na nakarating sa kasi nga sa dami, 51 images. Pero hindi lang ito lahat Marian images ng diocese. May mga inimbita rin kaming mga images, Marian images from other dioceses. Yung Inapuong Bato, yung sa Antipolo, of course, Our Lady of Peña Francia sa Cáceres. Maraming mga hindi ko na matandaan lahat. At saka, may Our Lady Perpetual Help. Kasama yung si Saints Joaquin M. Ann kasi meron kaming parokya na, mga gano'n na mga images na kasama sa buhay ng Mahal na Birhen. Yun ang nangyari doon sa prosesyon na yon. Pagkatapos ng aking misa doon sa Sawangan Park, it was 4 o'clock in the afternoon, and then we proceeded towards the cathedral at doon natapos itong Marian procession na ito. So, dahil nga sa napakaganda ng karanasan, namin na
taon-taon yun ang gagawin namin bilang pasimula nitong Magayon Festival na ito sa diocese. So we will ask the Blessed Mother to bless the festival, and in fact at the end of the month balak namin na gawin pa yun na yung parabang yung Santa Cruz na searching the cross again. That would be also sama kasi Santa Cruzan is also part of this Marian month na ito. I'm sure hindi lang sa Legazpi kundi sa iba pang mga dioceses. So anyway, that's how it happened, itong Marian May 1 Festival. Wow. Congratulations po, Bishop. Nakita nga po namin yon. Success Salamat po. yung prosesyon, yung festival. At siguro yung mga tao sayang Brother Ivan, di ba? Opo. Ano naman mga deboto natin. Opo. Kasi parang naalala ko po nung nandun po kami sa Cathedral ng Albay, talagang ina-anticipate ng mga tao yung pagdating ng kada image. Lalo na yung mga iba't ibang images from across the country. Kaya nakakatuwa po na welcome po talaga ang mahal na ina sa Albay. Yes. Mabanggit ko rin ko na kaya we were very happy na may mga images from other dioceses kasi yun nga ito din ang balak ng aming rector si Father Joseph Salando na mas makilala pa din ang mahal na Birhen, kaya iginagala din namin siya sa ibang mga dioceses para yun nga makilala din siya at makasama kami sa mga iba't ibang mga Marian festivals sa buong Pilipinas. Kaya ang parang yun din ang parang in fact meron nga kami tinatawag na pagkiniriktan. I don't know if tama ito ang bagay ito dito. I don't know if from the history of the image, you might have heard that it was carved out of one kalpe tree. Pero hindi lang isang image yon, kundi tatlong images ang nabuo doon. Yung isang image ay si Saint Anthony of Padua. The image now is enshrined in Buhi, Camarines Sur. And the third image is Our Lady of Solitude sa isa na namang parish, Barrio Parish of Tambo, also in Camarines Sur. So magkakatabi ito halos na mga parishes na ito. Kapag may isang piyesta ng isa, dumadalaw yung dalawa. Yun ang tinatawag namin pagkiniritan, yung pagsasalubong or nagkikita kita yung tatlong yon. So, ngayong darating yung nung magpiesta ang Mahal na Birhen noong August 17 ay dumalaw yung dalawang image na yon. At kapag piyesta din sa kanila, dumadalaw din ang Mahal na Birhen dun sa either sa St. Anthony, sa Buhi or dun sa Tambo. So, itong this is a part of yung parang relationship ng tatlong images na ito. Dito, locally lang, yung sa kasaysayan ng Mahal na Birhen, how they were formed or how they were carved. Just a trivia note. Ganda po, no? So, kahit po sabihin natin na they were meant na magkakahiwalay sila na lugar, pero magkaroon pa rin ng bond yung tatlong simbahan dahil yung tatlong patron ay galing sa isang puno. Galing, nakakatuwa po. Amen. Tsaka mo kayo kay Bishop. Napakasipag nung rektor ni Bishop doon, si Father Salando. Opo. Super sipag. Sobrang sipag. Yes, I really appreciate his efforts. Opo. Magkakaroon po yata kayo ng konsyerto dyan sa Bicol. Oroan, Bicol Musical. Ano po yung gagawin doon, Bishop? Actually, nagawa na namin yon. Ito nga after this, during this month of May, it was conceptualized. Ang Oroan Bicol Musical ay kwento ng Mahal na Birhen tungkol sa what is recognized as the 8 miracles attributed to her. 8 mga milagro ng Mahal na Birhen. Actually, if I may share kung paano nabuo ito, ang original writer is Mr. Abdon Balde Jr. Matagal na siyang sumusulat about the image and the history, Ngayon, isang very interesting kwento niya, nung minsan daw na dumalaw siya sa Horoan, dun sa sanctuary, merong isang matandang lalaki na nandun sa harapan ng doon mismo sa harapan ng sa pinto ng simbahan. May inabot sa kanyang papel
bunch of paper na may mga nakasulat. Sabi niya, matagal ko na niya itong gustong ibigay sa iyo. Kasi nga alam yata nung matandang lalaki na siya ay manunulat tapos sumusulat siya sa history and everything else about the Marian devotion and the history. So, nung nire-review niya, yun nga parang kasaysayan na written by the very first parish priest nitong shrine when it was still just bisita o nagsisimula pa lang. Matagal na. So, mula doon na naitala doon na may 8 milagro na ginawa ang Mahal na Birhen tungkol sa pagpoprotect niya sa mga natives, sa mga katutubo mula sa sa raids ng mga Moro raids noon. Alam naman namin yung mga nasa coastal barangays ay oftentimes vulnerable sa mga raids nito mga pirates noon. Isa yun sa unang-unang kwento ng nakababalaghan na ginawa ng Mahal na Birhen na hindi ba nila kilala na ang Mahal na Birhen nga. Basta kwento nila may isang babae na nagsabi sa kanila na huwag kayong matakot at ipagtatanggol ko kayo and all that. And the pirates were never able to really attack the village. In fact, the other miracle was they tried to burn the chapel and the image, but it never burned, parang ganon. And then marami pa. Kaya nung lately, nung si Father Joseph was thinking about coming up, hindi lang si Father Joseph, kami nga pala, and several lay leaders were thinking, how can we propagate pa the devotion? Kasi nung dumating ako, dyan, nung 2009, like you mentioned, Father Nante, ay samantalang popular na nga ang devotion, I noticed na hindi talaga kalat na kalat, masabi natin talagang everywhere she is known and so we came up with a project na tawag namin Si Ina sa Kada Harong, ang mahal na ina sa bawat bahay. So meaning to say, we aim at providing every single house with an image or at least a picture of the Blessed Mother, Our Lady of Salvation, so that she would be known. And kasama doon yung nobina niya. Okay, yung parang. So, aside from that, sabi namin, paano pa natin may popropagate ang devotion, paano siya mas makikilala? And several suggested na, gumawa tayo ng comics kasi at least mga bata, yan. So, yun. And they approached Mr. Balde. Kaya lang, si Mr. Balde wasn't so interested in comics, parang masyadong yun. And he had other plans. Kasi previous to this, ang Horoan, he had already done several plays and musicals din about Albay, about everything sa aming lugar. So nung I think Father Joseph came up with an idea na bakit hindi na lang gumawa tayo ng isa parang play, dula. And that brought back yung paper na yon na he had already written a kind of a libretto in verse, ginawa niya ng So, doon na nagsimula ito, na-create ito. And then, Father Joseph came up with several mga songwriters, who put music into it. And to make the long story short, ito ang naging napakaganda kasi, yun nga, kwento ng Horoan at tungkol sa kung anong mga kababalagan o milagrong ginawa ng Mahal na Birhen para ngayon yung devotion na yun ay nandito ngayon. Napakaganda. The music is in Bicol. Yes, the language is in Bicol. The music is very popular. It's very easy to learn. And even the story, kahit Bicol yung panalita, yung dialogue, you understand the story. You understand what it is about. Maganda yung it's very simple, walang gaanong background except you use your imagination kung ito'y bundok, ito'y dagat and all that. Magaling yung mga performers, I must say. So what happened was we presented the play in the 3 different congressional districts of Albay. Kaya nakatatlo na kaming shows. And I think Father Joseph is planning to bring the musical to Manila in quite a short while. Ewan ko kung ano mga plano niya. Pero sabi niya, dadali natin ito sa Manila kasi at least sa mga Bicolanos o Albayanos, this would be truly appreciated kasi ang ganda ng ng pag-appreciate dito. It was it was well appreciated when
the play was presented here in Albay. So, in fact, maraming nagsasabi na baka maulit, may pakita ulit para marami kasing hindi nakapanood naman eh. It's just we just started with small groups na I mean, we had several halls na malalaki pero siguro mga more than 100, 250 ganun yata yung audience. So, marami pa kaming dapat na bahaginan ng kwentong ito. Pero yun ang kwento ng itong Horoan, a Bicol musical. Galing na. Galing po, no? Sana mapanood po natin yan, Father Nante, ano? Grabe. Talaga yung itong sa na ito ng musical ng Birhen po ng Salvasyon. Then siguro po, Bishop, just to this portion, bilang aral po, ano-ano po yung mga virtues po ng Our Lady of Salvation sa kanyang buhay, sa karanasan po ng mga tao sa kanya na tingin po ninyo yung maaari pong i-imitate, tularan po ng mga deboto niya bilang isang pueblo amante de Maria? Yeah, okay. Dun mismo sa siguro I can look at it from the perspective of the musical, how she was presented as Unang-una, yung kapakumbabaan ng Mahal na Birhen. She's very popular. Unang-una, yung devotion niya nagsimula sa mga pangkaraniwang tao, sa mga taga-barangay, so the ordinary people. And they could easily identify with Mary because of her humility. Yung kababaang loob niya. Yan ang isang very easy to attribute to Mary and magaya na maging mapakumbaba sa harap, especially sa harap ng mga pagsubok, sa harap ng katotohanan mahirap lang kami, mga ganon. Nandun si Mary para makiisa, kasama natin siya kasi mababang loob siya, ordinaryong babae siya, parang ganon ang isa sa mga very common feature that we can identify with Mary. Pangalawa, it's not so much yung who she is, yung halimbawa niya, kundi meron kasi kaming verse diyan sa Gozos ni sa Our Lady of Salvation na sa mga sakit mo kami agawon, yung lahat ng hirap ay aagawin kami ng Mahal na Birhen, tutulungan, ipagtatanggol, aarugain. Yung bang we can easily come to Mary because she is a woman who is always ready to answer our prayers. Ganon. Answering our prayers not necessarily to take us away of the problem, but to comfort us. To comfort us in the midst of difficulties. Like yung dun sa when the pirates were coming to raid the village, they went to the chapel. They sought the refuge in Mary's and sought her protection, parang ganon. Na ano man ang mangyari, naandun yung kaligtasan kay Mary. Kaya nga, yun nga, ang inang salvasyon, parang na oftentimes, which is in fact also a parang natural tendency, like I remember kapag Miyerkules, mas maraming tao noon kaysa Linggo. Especially before in the early years ng simbahan, parang mas popular si Mary as a Mother Perpetual Help rather than attending Mass noon, especially before the Second Vatican Council and all that. Pero ang nandun yun sa tao kasi that Mary is very easy to approach because she is one of us. Yung ganon. And then yung Mary is the one that leads to Jesus. There is always that now, at least there is that awareness na hindi na si Maria ang nagbibigay ng kaligtasan kundi ang Panginoon, kasi siya yung babaeng sumang-ayon sa kalooban ng Diyos. I am the servant of the Lord, let it be done to me according to your word. Yung bang pagsusunod sa kalooban ng Panginoon. I think that's also a characteristic that we can identify with Mary. At least yung tatlong yon. Amen. Grabe. Oh. Amen, Brother Ivan. Alam mo, ngayon nalaman ko na kung bakit masipag si Brother Salando. Kasi masipag din yung kanyang obispo. Amen. Kasi nakita ko po talaga involved kayo dun sa promotion ng
Mahal na Biren. Bishop, dako naman po tayo dun sa personal niyo pong debosyon sa Mahal na Biren. Paano po nagsimula yung debosyon niyo sa Mahal na Biren, Bishop? Magandang tanong yan kasi sa totoo lang hindi sa Albay nagsimula yung devotion ko. My parents, ang tatay ko was from Iriga. My mother was from Milaor, Camarines Sur. Both are towns of Camarines Sur. So I grew up knowing the devotion to Our Lady of Peña Francia more than devotion to our Mother of Salvation. So, yun ang I remember very well na nung lumalaki kami, kapag piyesta sa Naga, isasama kami na kung hindi namang magulang ko, yung mga lolo at lolo, kasi parang bahagi talaga ng buhay ng Bicolano na magsungko, yung ganun, dumalaw sa Mahal na Birhen. And ang very vivid image ko diyan yung papani kami dun sa steps sa likod ng papunta dun sa likod ng altar diyan sa cathedral sa Naga, which still are the same steps where people go up to in order to touch the image of our Blessed Mother. Halikan ng kanyang manto, ganyan, o magpahid ng kanilang mga panyo sa kanya. So yun, especially kapag nasa cathedral or even dun sa old shrines and in the basilica right now. So ako, yun ang parang kinikilala kong basis ng devotion ko sa Mahal na Birhen. Later on, kasi akong pinakapanganay sa aming magkakapatid at ipinanganak ako dun sa bayan ng nanay ko. Pero year after that, lumipat na kami sa Pulangi where I grew up and all my other siblings grew up. So while we still continued to have that devotion to our Blessed Mother, unti-unti ring we veered towards Tiwi. Hindi kaagad sa Horoan kasi alam niyo naman siguro na hindi kaagad naging yung Horoan as shrine ay established na kasi malayo yung barangay na yon and very rough yung you would have to go to the side of a mountain to reach that place. It was not very easy. So what the diocese did was to have a secondary, yung Tiwi, yung town proper ng Tiwi, na andun yung image ng Mahal na Birhen ng Salvasyon. So, we would go to Tiwi, hindi na sa Horoan. It was easier to, kasi dadaan ka muna sa bayan ng Tiwi bago ka pumunta ng Horoan. So, because the road was difficult and vehicle transportation was not easy, people tended to go to Tiwi in order to have that devotion to our Blessed Mother. And I remember, ito ang pangalawang point na paano ako nagdebosyon sa kanya, sa Mahal na Birhen ng Salvasyon na. Kasi nung bata ako, I was a very sickly boy. And my parents would often, would make a vow na kapag gumaling si Bong, dadalhin namin siya sa Mahal na Birhen bilang magpasalamat. At hindi lang yun, minsan, taon-taon yun. So, bilang pagpapasalamat dahil gumagaling ako sa sakit, dinadala nila na ako. Hindi na dun sa Naga, ang much easier na nun sa Tiwi. And dun ko na nakilala ang Mahal na Birhen sa So it was in ang dalawang context. Una, yung devotion ng mga magulang ko at mga lola at lolo. So in other words, I think the family has a very important role in the development of any kind of devotion. Yung what is being handed down from your parents, from your grandparents, so what they did. Secondly, yung sitwasyon ng need. May sakit ako. Lagi ako nagkakasakit. At kapag nadadama yung paggaling, nandun kinikilala na it was because of our Blessed Mother. And I grew up recognizing that. I knew very well that she is there, always ready to help in her own mysterious way. Alam ko na tutulungan ako ng Mahal na Birhen. So yung ganun ang that's how my devotion to her developed. Ganun po. Amen. And siguro po maganda rin po natin malaman, Bishop, yung paano po ito nakatulong in the long run po, lalo na po sa inyong ministry po bilang Bishop, bilang pare, ito pong devotion po niyo kay Mama Mary. I want to mention that my motto, sa Episcopal motto is Sub Tuum Presidium.
Yun. So, Ah, alam niyo naman, very Marian. Very Marian yun. And in fact, ang lately ko nga din lang, nung inano ko na yun, nung tinanggap ko na yun na ano. Kasi sabi ko, ang dalawa kasi pinagpipilian ko noon na ano, unang-una because I had my theology sa tahanan ng mabuting pastol sa Tagaytay. So, I grew up recognizing the Good Shepherd as really an important, playing an important role in my vocation. So siyempre, nandun na mabuting pastol at ako'y magiging pastol din. Pero at the same time, nandun din si Mary. Yun na nga yung parang paano ko rin ang maipapasok si Mary. And sa totoo lang, tinulungan ako ng nuncio when we were already thinking because before I was made bishop and before I went back to the diocese, I worked with the Apostolic Nunciature at the Apostolic Nunciature for 4 years. So yung nuncio na inform sa akin na ako'y piniling obispo, tinulungan niya ako na maghanap nitong motong ito. Sabi niya, why don't you use itong ito? If you want a Marian, sabi niya, subtuum presidium. Kako yan, yun. Doon ko nalaman na this is, in fact, the earliest prayer of the church, yung, we fly unto your patronage, O Holy Mother of God. A very short prayer, but it's a very, yun nga we come to your patronage, at saka yung mantle ni Blessed Mother, we come to you under your protection, the protection of your mantle, O Mother. Huwag mo kaming pabayaan. So, that is the reason why. Now that's precisely how I think my ministry as a priest and as a bishop is what you call this is manifested. Yung parang it is always under the mantle of the Blessed Mother, and that mantle, of course, is the mantle of Jesus Christ loving me, giving Himself to me, parang ganon. So that is more or less how I look at this, my devotion to our Blessed Mother. Wow. Thank you po, Bishop. Palagi ko, Brother Ivan, na sagot na ni Bishop lahat yung gusto natin taman. At Amen. sobrang pa nga, talagang very Marian pala talaga si Bishop. Kaya ganun na rin yung kanilang diocese at si Father Salando. At mga kamalalakbay, pakinggan natin si Brother Ivan para sa challenge natin sa episode na ito. Opo, so mga kamanalakbay, bilang challenge po natin sa episode na to para po sa Do Whatever He Tells You. So, isa pong magandang opportunity po ito para i-promote po natin ang patrona po ng Albay, ang Our Lady of Salvation. Kaya po sana po ay tulungan po natin sila sa pamamagitan po ng ating pong pag-aalay po ng mga panalangin. At syempre po, kung meron man po kayong answered prayers, ay ipadala po natin sa atin po mga fellow devotees po doon po sa Albay po, no? So meron po silang Facebook page, yung Corowan Church. So ito po yung official Facebook page po ng Shrine of Our Lady of Salvation. Kaya po kung meron man po sila mga mahalagang post, mga activities, tulungan po natin sila, i-share po natin yon. At saka po kung meron man po kayong mga answered prayers, ipadala nyo po sa kanila doon sa kanilang page. Ano po ba ang nangyayari, Father, natin pag di ginagawa yung ating challenge? Pumapangit, kayo din. Ganun ba yun? Opo. Bishop Bong, maraming salamat po sa pagpapaulak niyo sa amin dito sa podcast na ito. At maraming salamat din po sa ating mga viewers, sa ating mga kamalalakbay, sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay sa ating podcast at nagpo-post at nag-share nito sa kanilang mga Facebook. At tunay na tunay talaga na nandyan si Maria para sa atin, ang ina ng salbasyon. At napakaganda nung paliwanag ni Bishop Bong, mga kamalalakbay, na itinama ito na hindi si Maria ang ating kaligtasan, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya'y ina ng Diyos, pero hindi siya naging Diyos. Lagi ko pong sinasabi dito, Bishop, mga kamalalakbay, pag nakita niyo yung nanay ni Mayor, sinasabi natin, iyan ang nanay ni Mayor. Pero hindi siya nagiging Mayor. Pero pag lumapit ka sa nanay ni Mayor, sigurado, tutulungan ka niya. Nakita niya yung nanay ni Bishop. Pag nakita niyo yung nanay ni Bishop, lumapit ka. Yan ang nanay ni Bishop, pero hindi siya nagiging Bishop. Nanay siya ni Bishop. Kaya mga kamalalakbay, si Maria po, ang ating ina, hindi niya aagawin ng kaligtasan o pagliligtas sa atin. Nananatili yon sa ating Panginoong Yesus. Pero sigurado, tayong lahat,
aagawin niya tayo sa kasamaan, sa pag tayo naliligaw, bibit-bitin niya tayo at dadalhin niya tayo sa kanyang anak na si Jesus. Viva la Virgen! Viva! Ngayon po, hingan natin si Bishop ng final blessing o baka mayroon pa po kayong gustong sabihin maigsi o short words para sa mga kamanlalakbay, Bishop. Yeah. Opo, ang albay po ay alam naman ho ninyo na ang albay ay isa sa mga pinaka lamog sa pagdating sa bagay na mga ng inclement weather, masamang panahon. Nandiyan ang bulkan, nakamukat-pukat yun ang nagagalit at nagbubugan ng kanyang sama ng loob. Pero nananatili siyang maganda. Kaya ayun din ang maganda nga kaysa tulad na nabanggit natin kanina yung Inang Magayon. Ang napakaganda ng bulkan bilang paalala na kahit anong paghihirap, anong mga pagsubok, nananatili maganda ang buhay. Lalong-lalo na kung lumalapit tayo sa mahal na Birhen. Lalong-lalo na kung inilalapit natin ang ating mga hinaing, ang ating mga paghihirap sa Kanya, sapagat dinadala niya ito sa Kanyang anak. Alam natin yun na hindi siya magpapabaya, hindi niya tayo nakakalimutan, nananatili siyang ina natin. Yun ang yun. At ina ng kaligtasan. Kaya kung nasa panahon man tayo ng paghihirap o pagdududa, pag-aalinlangan, ganun, lumapit lang tayo lagi sa mahal na Birhen. Tsak, dadalhin niya tayo sa kanyang anak. Ipagkakalob sa atin ang katotohanan, ang kaligtasan, at ang tunay na buhay. So sa ngayon po, sa mga kamanglalakbay, sana po ay tularan natin din ang mahal na Birhen sa kanyang kababaang loob na magtiwala tayo lagi na ang Diyos ay sumasa atin lagi. Tinutulungan tayo. Kahit hindi natin kaagad nakikita yon. Yun ako minsan hindi pa kami nakakaahon. Mamaya-maya may bagyo na naman. Parang gano'n. Hindi natatapos yung pagkatapos ng bagyo, ayan na naman si Bulkan. Parang gano'n. Parang bahagi na sa buhay namin yung ganung pagsubok. Pero kinabukasan, tumatayo kami. Pagkatapos ng bagyo, pakalibas ng bagyo, nagtatayo na kami ng mga bahay. Hindi kami yung parang nakamukmuk dyan na hindi namin malaman kung anong gagawin. Alam namin na kailangan, sabi nga, life must go on. Kasi alam namin na andyan siya, ang mahal na Birhen, kasama siyempre lagi ng Panginoon. So ito po ang aking iniiwan sa lahat na mga kamanlalakbay. Maraming salamat po at pagpalain naman po tayong lahat ng Panginoong Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Thank you po. Birhen!